maraming blessings sa amin. Kaya ayan, binuhawi at inulan na nga tayo. Siyempre, after na nakakapagod na buong araw na pagtitinda, kaya tayo nga ay kumain ng masarap. Nang mapawi nga yung pagod natin sa pagtitinda buong maghapon, deserve naman natin ito Yung mga amiga, mga kahito, it's me again, ang tinderang vlogger ng hito. At eto nga't busy nga tayo sa pag-aasikaso nga ng mga paninda natin, mga pinya at mga pakwan. At samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng pagtitinda natin. Siyempre, dahil nga mainit ang panahon at talagang nakaka-high blood nga talaga, eto nga mga amiga, gumawa na nga tayo ng pantagal high blood na fresh pineapple juice. Bali, nagbalat at nag-blender na nga tayo, dalawang lagayan na nga talaga yung pinaglagyan natin ng fresh pineapple juice natin. Tignan nyo naman, ay talaga namang nabula-bula pa at purong-puro nga iyan. Tapos talaga namang napakalamig kasi nga punong-puno nga din ng yelo. Ang tama nga sa mainit na panahon. So after nga nyan mga amiga, eto nga't busy na naman nga tayo kasi nga nagkakasabay-sabay nga yung mga mamimili natin. Dahil nakakapagod naman talaga ang magtinda at magbalat nga ng pinya, eto nga kumain nga tayo ng pampagana nga. Ali, bumili nga lang ako ng tahong dyan, tapos niluto nga ng kapatid ko, tapos gumawa din tayo ng paku salad. Ay talaga namang, tapos pinartneran pa ng talong tsaka ng tinapa, ay talaga namang busog-lusog na naman ang tiyan ko. So ano pang iniintay natin? Tara, magkainan na nga tayo. Kain po tayo mga amiga. Kapag ka nga talaga ganito mga amiga, yung ulam ay talaga naman patay ang tatlong rice sa akin. Para ako nag-only rice nito ay talaga namang busog-lusog nga ako dito. Talaga naman yung energy ko ay nag-uumapa. Lalo na kakain ka ng fresh na tahong tapos sasabawan mo sabay higop, ay napakasarap, humahagod sa lalamunan. Pero sa totoo lang, medyo may kalakasan nga din talaga ako mga amigang kumain, lalo na kapag gusto ko nga yung ulam, ay talaga naman bawing-bawi naman kasi mga amiga yung pagkain ko sa mga tinatrabaho ko. O, di pa nga ako nakakakalahati nga mga amiga ng kinakain ko, kaya ayan, nagdatingan nga yung mga customer nga natin. Syempre, customer first. I-assist nga muna natin sila at ibibigay nga natin yung customer satisfied na hinahanap nila. Bilang graduate nga tayo ng Hotel and Restaurant Management, ay syempre, kaya nga din natin mag-assist ng mga customer at mga guest. Kaya eto nga mga amiga, tuwang-tuwa nga sila at naaliw kasi nga may padagdag pa daw. Kahit maliit yan mga amiga, basta marami ang kukuhanin, ay dadagdagan nga natin ng isa yan. O kaya naman, ay may discount. Pagka maramihan nga yung kinuha at libre balat, syempre, kung magpapabalat sila. After nga na nakakapagod na pagtitinda nga natin, eto nga't biglang buhos nga ng malakas na ulan, ay talaga namang bigla nga talagang bumubuho. Talaga namang hindi kami prefer. May kasama pa yatang buhawi, talaga yung tent nga namin ay nilipad. Buti na nga lang talaga mga amiga, ay wala nga talagang dumadaan, kundi ay talaga namang hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ay, yung iba pa naming mga paninda ay talaga namang nabasa, pero kahit ganyan mga amiga, eto pa nga rin kamit nakangiti. Kahit nga din talaga kaliligo ko dyan, ay lumugod nga ako sa malakas na ulan para talaga isalba nga yung iba pa nating mga paninda na hindi nga mabasa, pero no choice, wala pa rin ako nagawa. Talaga naman napakalakas ng ulan. Talagang hinahangin nga yung mga tinatakip naming mga lona, kaya ang ending, eto nga't nabasa pa rin. Talaga yung pagod ko nga dyan ay nagdoble pa. Talaga nang kakapanlumo nga kapag ka nga ganito yung mga pangyayari. Syempre, di naman natin maiiwasan iyan. Ay pagod na nga din ang bawat isa at talagang gabi na nga rin. Sabi ko naman ay kumain na nga lang kami sa labas kasi deserve naman namin. Sa eto nga't may ganitong pangyayari, hindi ako andito para magpasikat or whatsoever. Hindi ito para padiraan yung establishment na kinainan namin. Andito ako para magbigay ng awareness na minsan may mga human error na nangyayari katulad nga na to. Bali, ang ginawa ko dyan, tumawag ako ng isang crew yung nagbibigay ng only rice. Lumapit at pinakinggan niya nga lang din ako. Turnan, wala na. Guys, first time mo kumain ng mga isa sa balero, pero ayan, nakita mo. Puro tayo. Sila naman. Kung kinain ng manok, ayan pa rin guys. Try ko nga mabidyohan dahil nga content creator nga tayo mga amiga. Lumapit nga ako sa tatlong staff nila at pinagbigay alam ko nga yung ganitong pangyayari. Siyempre inanaswe at makahinahon nga lang yung boses ko. Hindi katulad na tong boses ko na nagbo-voice over. Pero sad to say, wala man lang akong nakuhang pasensya. Sorry. Hindi ko naman din pinapapalitan yung chicken kasi nga nawalan na ako ng gana eh. Una pa lang, tinawag ko na nga yung crew nila para ipaalam nga yung nangyari sa pagkain ko. Tapos ayun, pinuntahan nga ako, parang wala. Hintay pa ako ng 3 to 5 minutes tsaka lumapit ako sa counter. Ang sabi sa akin, bakit hindi ko daw agad sinole? Ako nagugas ng kamay, tsaka dali-dali nga din ako lumapit sa kanila para masabi nga yung ganun pangyayari. Pero wala, parang kasalanan ko pa kasi hindi ko agad sinole. Paano kung pitso nga o yung laman nga talaga muna yung kinain ko, tapos yung paghita ko nga ng balat, may kasama palang butchi na may laman nga ang pagkain ng manok na hindi naalis. Sabad ang kalagitnaan ng pagkain ko nga nakain yun, paano nga ang gagawin? Paano isosole? Diba? Mindset ba? Mindset. Nag-message na nga rin tayo sa kanilang page pero wala pa rin silang response. Ano? What if kung bata nga yung
kakain nun, diba? Trabaho rin ako sa fast food mga amiga, kaya alam ko nga kung paano nga dapat i-handle iyon. Hindi ako dito nag-iinarte o nagmamagaling. Gusto ko lang maging awareness nga na ganun nga minsan yung na-serve. Hanggang dito na lang muna mga amiga. Hanggang sa susunod muli. Salamat sa panonood. Bye!